Hello? Hello po, Papa Jack. Hi. Hello po. Good morning if you're calling from the Philippines. Good morning po. Nasa Pilipinas ka? Yes po. Okay. Malinaw naman po ba? Yeah. Okay po. Bakit? Ikaw mismo nalalabuhan sa sarili mo? Opo. Magandang Yes, umaga. Hinaan ko lang po yung boses ko kasi tulog na yung mga tao Okay. namin. What's your name? MJ po. MJ na lang. MJ. Hmm. Okay. Sorry, kinakabahan po ako. That's okay. Alam mo nung once upon a time, a long time ago, si Johnny Liton. I don't know if you know the guy. One of the Johnny most... Liton. Johnny Liton, yeah. Tatay yata si Cheska Liton sa PBA dati. No? I hosted an event. No, hindi ako nag-host kasi nag-host ako pa lang. Wala lang naman akong pakialam sa hosting kasi feeling ko mahusay ako sa kanya. So hindi ako kinakabahan sa hosting. Opo. Nag-host ako, hindi ako nag-host pala, nag-voice over ako sa isang event na kung saan puro mga dignitaries yung nandun. Ako yung voice over. I remember, ang presidente noon ay si Gloria Macapagal, ang VP niya si Noli Di Castro. O, tapos I had to introduce them. I have to say yung line ko. Ladies and gentlemen, please welcome Johnny Liton. Ganon. Sobrang nervous ako kasi pag voice over, pag nagkamali ka, there's no way for you to redeem yourself. Kasi boses ka lang eh. Unlike pag sa stage ka, nagkamali ka, pwede mong biruin yung audience eh. Tapos napansin ni Johnny Liton na kinakabahan ako. Nilapitan niya ako. Sabi niya, what's happening to you? Sabi ko, sir, kinakabahan ako. Sabi niya, that's okay. Because being nervous is a sign that you are being careful. Ang ganda, hanggang ngayon naalala ko yun. Oh, di ba? So kaya ko lang sinabi sa'yo. Okay ba sa'yo, ha? Sorry, nag-cut po. Kaya po, Ano ba yan? Ang ganda-ganda sinabi ko. Kaya mo na nga. hindi na wala ka po bigla. Anyways, ilan taong ka na, MJ? Ano po, 33. 33. And you're calling from? Caloocan po. Caloocan. Yes po. Alright. Anong ginagawa sa buhay ni MJ? Binabantayan ko lang po yung BP ko. May baby ka na. Hindi. BP, blood pressure. BP? Akala ko baby. Sorry Blood pressure. Bakit? Bakit? High blood ka ba? Opo. Bakit? Kasi po na-diagnose akong may anxiety, tapos depression and panic disorder. Parang pinakyaw mo O nga po eh. Ulitin mo nga. Anxiety po, panic disorder, tapos may depression. So, ano po, yung BP ko kasi, tumataas po siya. Lagi ako nininervyos. Hindi ka ba lalong magkaka-anxiety pag binabantayan mo? Hindi ka lang kumalma? Yun nga po, yun po yung until now pinag-aaralan ko. Pero dati talaga sobrang lala, like every time hindi na naaalis yung BP ko sa braso ko. Hindi na ako lumalabas. Kasi feeling ko mamamatay din ako sa stroke like nangyari sa mama ko. Actually, part yun na yung tatawag ko. Ano? Sorry, bumubulong ka, no? Sorry. Actually, part po yun. Po. Yan. Sige, maintain mo lang ha, para hindi kita maistorbo. Kasi pag nagkukwento, pamaya, ginaji ka magkwento, tapos i-istorbohin kita para palakasan. Sayang naman. Ay, sige po. So, yun po. Actually, part po siya ng ikakwento ko ngayon. Okay. Okay. Pero may business po ako ngayon. Maliit lang po na negosyo. Anong business mo? May ba ako? Baka kasi magka-idea sila. Pero
staycation business po. Tas, May kaya ka, hindi. ano? May kaya ka. May Hindi unit. po, lang, May unit ka eh. lang po ako. Pinalad lang. Ano yun? Pinamana sa'yo, naipon mo? Naipon. Naipon? Ano, parang condo unit? Apo. Magkano ang, sa'yo ang rate? Depende po kasi may mga nagti-12 hours. Pag 12 hours po, around 1.2 or 1.3. Tapos Pag 12 hours. Po, pag 22 hours po, 1.8. O, depende sa day po. Anong ginagawa ng mga 12 hours lang? Yung papadyak. Kung anong ni Netflix. Hindi. Sorry, madami ba utak nyo? Tinatanong ko lang kasi staycation eh. Apo. Kasi hindi parang kasi ngayon, parang discreet kasi siya ng mot-mot. Kaya ating pinasok ko din sa negosyo kasi ang lakas niya, papadyak. Ganun na pala ngayon ng ano. Okay. Yeah. Sorry, hindi ako updated. Okay. Wala akong alam sa ganyan. Ako din, hindi ko rin naman alam na nag-research lang ako ng magandang business. Okay. Okay. Yun po. Fully paid mo na yung unit, hindi pa? Hindi pa. Matagal-tagal pa po. So kumbaga, siya. Oo. Self-sustaining siya. Parang rent-own, ganun. At least, di ba? May mga araw ba na gusto mong gamitin din yung unit mo? Nandun po ako pag gusto kong mapag-isa, magpakalma, ganun. Pero hindi po mang-bembang. Huy, wala ko sinabing. Shadow kang defensive, ha? Teka nga muna. Paano may kalakaran dyan? Halimbawa, may nag-12 hours. Sino maglilinis ng kwarto? Ako po, ako lahat. Talaga? Pati marketing, ako po. Pag ganun pala. Di yun na yung full-time job mo. Marami akong trabaho para lang malimang. Ilang units mo? Isa lang po, papasak. Tapos may mga paupahan lang ako. May paupahan ka pa maliban doon? Opo. Ano pa yung mga paupahan mo? Mga lang po yun, mga apartment. Saan mo naman nakuha yun, yung mga apartment mo? Kasi sa area po namin, yung mga rights po dito. So may mga sinasanla, binibenta for, affordable amount. Kasi wala naman dito, diba? Tapos yung kinukuha ko, nire-renovate ko. Kaya akong apartment. Kaya lang, 33 ka pa lang, may mga ganyan ka na. That's a good thing. That's a good thing happening to you, no? Oo. Diba? Kaso wala na si mama. Solong anak ka ba? Hindi po. Panganay po ako, tapos 4 po kami magkakapatid. Okay. Where is your father? Kasama po siya ngayon sa bahay. Actually, hindi na po ako dito nakatira. Bumalik lang ako kasi namatay po kasi mama ko noong 2023. Okay. After her birthday. So, pinabalik ako ng father ko dito. So, as panganay, parang wala akong choice. Hindi naman sa wala ding choice. Masyado rin akong nag-aalala para sa health din ng father ko. Ilan taon na si father mo? He is 55 po. He's young. Opo. Nag-exercise naman. Hindi po siya noong nung kakamatay lang ni mama, parang pa-jogging-jogging, tapos nitong hindi na po. Sabi ko nga, magpa-check up na kami ulit. Ayaw na. Samahan mo siya. Ayaw na nga po, papadak. Sabi ko, Papa, ibiti kita. Sabi niya, ay nako, nai-stress lang ako sa mga ganyan-ganyan. Huwag mo na akong ibiti. Ayun. Okay. Hindi ko lang din pinipilit. Okay. You're practically doing good in life. Hindi ko alam kung doing good ba or I'm just surviving. Ayun po. Okay. So, anong gusto mong pag-usapan natin? Actually, papadak marami. Pero, bottom line is yung hindi ko na rin po maintindihan kasi yung sarili ko. Like, parang okay ako pero
deep inside, hindi. Kasi I am also married for 6 years. Pero nag-boyfriend-girlfriend po kami for 17 years na po ng asawa ko. Okay. Tapos wala po kaming anak. Mhm. So, after po nung mamatay ng mama ko, nag-try po ako na magpa-IUI. Kasi Ano parang yun? Nag-try ka na ano na? IUI po. Ano Parang yun? IVF siya. Parang IVF po. Pero Parang in vitro fertilization. Yun ba yung Oo, IVF, pero di ba? parang iba-bypass na lang yung yung natural na conception. Okay. Pero mas mura lang siya sa IVF. Kasi pa IVF nasa 500k yata. Ayun po. Tapos naka-2 failed po ako na Ano ba yung IUI? How different is that to IVF? ano po yung IVF kasi parang ata i-hatch yung egg. Tapos nila sila, doon nila bubuuin. Yung IUI po kasi, kaya mas mahal yung IVF kasi doon nga sa lab. Yung IUI po, normal pa rin po siya ng way, pero kukunin lang yung sperm po sa lalaki. Paano Tapos kinukuha yung sperm? mag-masturbate po sila tapos ilalagay sa isang container po. Ganun. Tapos kailangan Medyo jahe yun, ano? Pag ako yung lalaki. sabi ng asawa ko, meron daw porn na ipapanood dun Ha? sa kwarto. Talaga? Hindi mo pwedeng tulungan yung mister mo. Mister mo naman eh. Hindi po Ewan ko, ba't ganun? Iba-bypass mo lang yung natural way ng conception. Direct ang i-inject po sa Talaga? akin. Hindi mo pwedeng tulungan mister mo? Ano ba? Ikaw yung kanyang arousal, ano? Kasi asawa ka naman. Hindi pwede. Baka tumagal kasi kami doon, babasok. Hindi nyo kailangan magbembem. Tutulungan mo lang. Ito, mga utak mo, talaga. Okay. Hindi ko alam. Ayun. Ayun nga, tapos failed po. So, tinanggap ko na lang na hindi ako magkakaanak din talaga. Kasi parang after na mamatay I'm sorry, MJ, but you are whispering. And tinanggap ko na rin po na hindi na ako talaga magkakaanak. So, kasi nung after mamatay ni mama, dun po nag-start tapos ako na ninenervous na ako. As in, nagpupunta na ako sa ER na feeling ko may stroke din ako kasi namatay si mama because of stroke. Pumutok yung ugat niya sa I'm sorry to hear that. Tapos po, after nun, parang unti-unti siya. Ewan ko kung parte ng grief yun na nanginginig po ako, tumataas yung BP ko. Tapos, naglalakto na ako. So, sabi po sa ER, pala yun, nagpapanik po ako. So, ilang beses po yun sa loob ng 1 taon hanggang 2 taon. Ito lang medyo naging okay na ako. Pero parang hindi pa rin. Halos doon naubos yung savings ko. Kakapa-hospital. Pupunta ako sa UBI, pupunta ako sa cardio, sa neuro, sa psychiatrist. And then I found out na meron akong, na-develop na anxiety. So, nahihirapan ako huminga at times. Nagkaroon ako ng ganun parang, hindi na ako din naging masaya sa buhay ko. Pati yung married life ko, hindi na rin po naging maganda. Kasi sabi ng asawa ko, parang hindi na raw ako yung asawa niya. Parang wala na daw siyang asawa. Hello? Yeah, I'm here. I'm listening to you. Opo. Tapos, may mga instances po na nalalaman ko na may mga, alam mo yun, may mga po siya, ginagawang hindi maganda. Kasi po, dito kami nakatira sa parents ko. Parang hindi siya okay. Sabi ko, balik na ako dun kay Papa kasi walang siyang kasama. Malulungkot yun. Sabi ko, balik na tayo doon na lang ako tayo tumira. Parang hindi siya okay doon. So dahil nakamatay lang ni Mama, lang po siya, nag-okay siya dun sa decision ko. Pero hindi ko na po na parang sinasabi niya na wala na nga daw siyang asawa. Kasi parang hindi na ako functioning.
for 2 years. Tapos, itong February po last year, na nahuli ko po siya na may dummy account. Okay. Sinurprise ko kasi siya doon sa production area po namin. Sa kabilang bahay. Production area na may isa pang business. Yung printing po. May printing ka pa. Ang dami mong business, ha? Kaya po parang siguro nagdagdag po yun sa pagkasira ng ulo ko. Ayun po, sinurprise ko siya dun na tawag dito. Nahuli ko siya na, nagulat siya, sabi niya, ba't nandito ka? Tapos, alam niyo yung pagka, niya ng cellphone, napapadak. Okay. Pagka iwas niya ng cellphone, dapat ba na ako na may mali? Tapos, sabi ko sino yan, ba't iniwas niya cellphone? Sabi niya, hindi, si Papa to binigyan ko lang 5K. So, bakit iniiwas mo sa akin kung binigyan mo ng 5K? Bakit hindi ba ako papayag na magbigay ka sa magulang mo? Ginanon ko siya. Tapos, nahalata ko na po na parang guilty siya. Pumasok siya sa loob. Umiwas siya sa akin. Tapos, doon ako nalang ng gigil. Sabi ko, sino yan? Kasi, mararamdaman mo naman po yun. Dapat sa akin. Tapos, ayun, nakipagbalyahan po ako sa kanya. Hindi niya talaga binigay yung cellphone niya. Tapos, Ibig sabihin, nagkaagawan kayo ng telepono. Opo. Kasi, tapos nung nung pagkaharap sa akin ng phone, nakita ko may FB light. Ano ba yung FB? Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko nga po alam eh. Ewan ko sa kanila. So, parang yata pwede ka mag-install ng FB tapos may isa pang light, parang gano'n, no? Opo, hindi ko. Parang pangit yung niya, parang old school yung face. Niya. Ayun po. Tapos, doon ko na, gumagawa ka ng isa mong Facebook, ganyan. Tapos, hindi siya umamin. Tawag dito hanggang sa pinagbabato ko na po siya doon, nagkomosyon na kami doon, nagwala ako, sinira ko yung motor niya. Kasi, anong motor niya? Hindi naman po talaga sirang-sira, pinagpupukpok ko lang, pinaghampas ko. Ikaw ba yung nag-trending? Hindi po. Hindi kasi may nag-trending, di ba? Sinira yung motor ng jowa. Hindi po ako yan naman. Okay. Tapos po, pumunta dun yung kapatid ko. Inawat ako. Tapos, ayun po, malis na lang ako kasi parang ang heavy-heavy na nang nararamdaman ko. Tapos, may ganun pa. May ganun pa ka-eksena. So, until now, parang hindi po ako okay talaga kahit na nagsasama pa rin kami. Tapos, last year lang. Hindi. Ano pa po nun, Papa Jack, na parang nabaliw-baliw po ako na... Bakit? Na maghanap po ako ng way para ma-open ko yung dummy account niya. Kasi feeling ko may mga kinangkang siya doon. May mga? Feeling ko lang. May mga inano po siya doon. Kinangkang? Ano mga term mo? Kanina ka pa. Ay, sorry. Oo. Sorry po. Okay ka lang ba? Sorry po. Basta may inano po siya doon. Sorry na carried away lang po ako. Okay. Ayun po. Sige. Feeling ko kasi may ganun hanggang sa mga muntikan pa ako mas-scam. Pakilakas. Muntikan na pa ako mas-scam. Kasi naghahanap na ako ng mga IT na pwedeng mag-open ng Facebook. Hanggang sa, sabi ko, bibigay mo na lang sa akin yung password. Kung wala kang tinatago dyan, kung wala ka talagang babae dyan, ibibigay mo sa akin yung password. Tapos bigla pa rin binigay. Hanggang sa umuwi po siya dito na parang walang nangyari. Tapos ewan ko pa ba siya kung kailan nangyari yan? February po, last year. So mag-isang taon na rin next month. Opo. Okay. So, sa madaling sabi, wala ka talagang nahuli, pero kasi hindi mo na kailangan mahuli. With what happened, yun na yun no? Opo. Hindi niya pa binibigay yung password. Tapos sinugod ni Papa. Doon siya umamin na may nakaka-chat lang daw po siya. Pero ako hindi ako naniniwala eh. So, nung umuwi siya dito, medyo hindi ko siya pinansin po. Kasi may business kami. Ang hirap kasi papasak na hindi ko siya kausapin. Parang, ko siya, backbone ko rin siya.
Pero, yun, parang tinanggap ko na lang din sa sarili ko na kung mambababae siya, sige mambabae na lang. Sabi ko kasi wala nang masasakit pa dun sa pakiramdam na namatay yung nanay ko, sabi ko. Okay. Hindi ko na, sabi ko sa kanya, hindi na ako masaya, ganito, ganyan. Gusto ko na makipaghiwalay. Kasi, So hindi rin you naman are ako. at that point na rin, ayaw mo na rin. Opo, last year pa, ilang beses na, kahit itong Christmas po. Kasi naulit na naman yung sitwasyon na naghihinala na naman ako sa kanya kasi hindi na kami kasama nung Christmas. Tapos sabi niya, dun siya sa mama niya magi-Christmas. Pero hindi po siya talaga nandun. Wala talaga siya dun. Sabi niya sa akin, sabi ko, ba't wala ka dun sa inyo? Akala ko nandun ka. Dun ka magi-Christmas. Sabi ko, kaya nga ako pumayag na hindi ka na sumama sa akin kasi alam ko dun ka sa mama mo. Tapos, ang sabi niya, hindi nakipag-inuman ako dun sa friend niya, sa kababata niya raw, bandang kalapit na street nila. So ako, hindi ako familiar dun sa name na yon, pero po dahil binanggit niya yung yung street, nagtanong-tanong po ako dun kung may ganong tao. So may ganong tao nga po, pinuntahan ko yung bahay. Turns out, nawala, walang inuman na nangyari dun. Nako. Baka wala talagang Kahapon. inuman na nangyari. Merong kainan na nangyari. Hindi ko po alam. Mm. Tapos, Papa Jack, Mm. kinonfront ko ulit siya. Tapos Mm. nag-imbestiga ako. Okay. Ano niya, sabi nga umalis daw po siya kasi ang huling chat niya sa akin 11 PM ng 24. Tapos nag-reply ako sa kanya, hindi na po siya nag-respond. Sabi nga sa akin nung kinonfront ko siya, nalobat daw siya. Pero nakapag-reply siya sa akin ng 4 AM. Sabi niya kumain lang daw siya, nag-ikot-ikot. Pero sabi niya lobat siya, 'di ba? So, alam mo 'yan, parang hindi ko magets po. Tapos nakapag-charge. Wala daw ng charger. Oo nga, no? Kaya, alam mo, sabi ko, alam mo, ikaw lang yung may hawak ng Facebook account mo. Ikaw nakakaalam ng password niyan. Sa tingin mo hanggang ngayon, maniniwala pa rin ako na sa mga dinadahilan mo. Gusto mo ng Ouija board? Alin po? Ouija board. Yung ano po sa Ouija? Ouija board, yung sa Spirit of the Glass. Ginagamit yun pag bumubulong, para orasyon. Gano'n. Bibigyan kita kasi kanina ka pa bumubulong eh. Sorry. Ayan, Ayun yan. po, Okay. Okay. ayun nga po. So, hindi nga, parang hindi ako kumbinsido talaga. Tapos naulit na naman, nag-away na naman kami. Hindi kami okay. Hanggang sa umuwi na naman siya dito, walang nangyari. Paulit-ulit na gano'n. Actually, hindi lang naman ito yung first time. Pero simula nung kinasal kasi kami, naging okay na po siya. Pero kasi hindi na po How long have you been together? 17 years po. 17 6 years. po kami kasal. 6 years na kayong kasal. So you were married in 2019, tama, no? Opo. Okay. Your mom died 2023? Opo. Okay. Okay. Tapos yun, ang dami na rin kasing issue na parang, kasi nagalaw ko yung ipon namin nung namatay si mama. Tapos parang, dun siya, parang dun nag-start yung hindi niya pag-ano sa akin. Parang walang paglamlam po, Papa Jack. Sabi ko, nanay ko yun eh. Hindi ko naman pa pwedeng pabayaan. At kung sa nanay mo mangyari yun, I will allow na gastusin natin yung pera. Kasi pera lang yan eh. Babalik naman yan eh. Basta lagi po namin ganun pinag-aawayan. Hanggang sa po. Ngayon, hindi ko po alam kung paano ko. Ang dami ko pong bitbit, Papa Jackson. Hindi ko alam kung paano. Naalala ko yung health ng father ko. Kasi parang ako lang mag-isa dito, mga kapatid ko. Kasi alam mo, pag panganay ka, parang automatic, salo mo lahat ng responsibilidad. Ang tatanda na ng mga kapatid ko, pero parang, alam mo yun, parang ako lang yung may care sa papa ko. Okay. Tatakot ako na mamatay siya, na alam mo yun, hindi ko pa totally nabibigay lahat sa kanya. Na, tsaka, baka mamatay ako na siya buhay pa. Alam mo yun,
takot ako na wala pong mag-aalaga sa kanya. Alam mo yan ang that's one of the killers of of a happy life. No? You are trying to solve a problem that does not exist. Oo nga po eh. Okay lang naman mag-prepare tayo sa buhay. I mean, inevitably, no matter how prepared we are, we don't know how we're going to feel when the going gets tough, di ba? But to solve a problem that's not yet a problem, mahirap yan. And that's exactly what you're doing right now. Ayun nga po. Mm. Kaya nga po, Lakasan mo lang, te. Aabutan ka talaga ng Ouija board, wala ka. hindi po, Mm. ngayon, kaya po, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na parang hindi pa rin ako makausad until now. Kahit po, alam na ng iba na parang okay ako, financially stable, no. Parang kinakaya ko na lang lahat. Kasi po, kahit mag-asawa kami, Papa Jackson, hindi po ako nanghihingi ng pera sa kanya. Okay. So parang sabi ko, wala rin naman, maghiwalay na lang tayo. Kasi, salbo ko yung sarili ko. Kasi meron din akong adopted eh. Anong work niya? Anong work niya? Yung business lang po namin. Okay. Na tinutulungan niya rin naman ako. Pero, pera niya. Hindi ko pwedeng pakailaman yun, ganun. So, tapos may one time pa, tinataguan na pala ako ng pera, Papa Jackson. Kasi ang katingiran niya, gastosera daw ako. Sabi ko, gastosera ba yung pagdadamutan ko pa yung sarili ko sa mga bagay na alam ko namang kailangan ng bata. Kasi nag-adapt po ako eh. Nag-adapt ka? Mm-mm. Okay. Ayun, sabi ko, pati ba naman yun bibilangin mo, sabi ko sa kanya. Basta, pero hindi ko po alam kung paano, anong gagawin. Ang bigat-bigat po talaga, sobrang pakaramdam ko. May times na kahit na anong sabihin sa akin ng mga tao, parang ano na lang, lalabas na lang sa kabilang tenga. Parang gusto ko ulit bumalik sa psychiatry. Kasi hindi po talaga ako okay. Okay. Kasi yun nga po, may mga worries ako everyday. Mainly yung pagkamatay. Natakot ako mamatay, Papa Jackson. Pero pagka inaatake ako, nadasal ako. Sabi ko, Lord. Kasi pag nung nanay mo, Papa Jackson, di ba? Parang feel mo safe ka. Nung nawala kasi siya, nawala din yung sense of safety. Parang nawala siya. Nawala na din yung yung drive ko. Tapos parang ngayon, niisip ko, paano na pag nawala na din yung papa ko? Yun po yung pinag-aaralan kong tanggapin. Kasi alam ko naman, we will all die. Ayun. So, nagpe-pray lang ako. Sabi ko, tawag dito, huwag mo naman akong pabayaan kasi paano si Papa? Paano yung mga kapatid ko? Sabi ko, kasi parang bibigay na ako sa lahat. May asawa nga ako, pero dagdag pa sa isipin ko. Pero hindi ko naman po sinisiraan yung asawa ko. May mga magaganda pa rin naman siyang itulong sa akin. Pero hindi na rin kasi talaga ako masaya. Hindi ko alam kung paano. Kasi ang pangit naman, Papa Jackson, na parang nagsasama na lang kami kasi ang tagal na. Tapos pag naulit na naman na ganun, uulitin na lang po ulit. Tapos ganun na naman yung routine. Ang gusto ko nga ay paano na lang siya. Tawag dun, paalbularyo. So po. Yeah. Kasi parang ganun din. Kasi
o ipaalbularyo yung sarili ko kasi baka ako yung may problema. Doon ako sa desperate stage po. Kasi kahit doktor po, Papa Jackson, hindi na ako naniniwala. Pag may nararamdaman ako sa katawan ko, feeling ko, hindi. Kasi Actually, po, isa yan sa iniisip ko ngayon. You've been to doctors who had extensive sessions with you, and yet you called me. Why call me? I mean, kilala mo ako, MJ, I do not walk around eggshells. Opo. So nag-aalala ako that do I have to babysit you tonight? Iingatan ba kita? Or gusto mo ba na maging totoo ako sa'yo? And then maybe pagka naging totoo ako sa'yo, baka mamaya maging cost ako na mas malalim na iisipin mo. But I don't do that. I mean, if you have been listening to my show for a long time now, you know exactly the way I give advice. Yes po. So sabihin mo sa akin, Hindi ko rin alam kung magkausap parang, tayo ngayon at ang pupuntahan nito, it will be, I have to walk around eggshells, papakinggan na lang kita. I'll let you be. But if you really want to know what's happening right now, I can be honest with you. I will not be candid. I will be honest. I'll be brutally honest. I will be obnoxiously honest sa iyo. If you're ready for that, do it. sige po, Papa Jackson. What's your question to me? Actually, hindi ko rin po alam. I cannot hear you. Actually, hindi ko rin po alam sa sarili ko kung ano ba talaga yung No, tell me, what are you trying to Gusto kong- achieve calling me tonight? gusto ko pong makuha yung point of view nyo. Kung About? paano ko po, anong gagawin ko sa asawa ko? Or may mali ba sa akin? Mali ba yung nangyayari? Ako ba talaga yung mali kaya nagkakaganto? Well, what we can be sure of is that you're going through the grieving process of losing your mom. That's for sure. Lahat ng taong namatayan, dadaan sa puntong magluluksa tayo. At dumadaan ka doon. That I can Pero understand. kasi, pag nakikita ko po yung iba naman na namatayan, parang sabi ko, bakit sila okay naman? Parang ako yung OA. Okay, ganito. Let's not do that. Let us not go and compare yourself to other people. Okay, tonight, this is about you and what we can talk about. We are not going to compare other people sa iyo. Sige po. Okay? Because if we do that, we'll never hear the end of this conversation. The reality of life is there will always be more things you will never possess in life rather than compared to the things you will possess. Mas maraming bagay ang hindi mo makukuha kaysa sa mga bagay na nakuha mo. So hindi mo pwede i-compare sa ibang tao yung buhay na meron ka. Other people cannot be the parameter of how and when you can be happy. Because if you do that, you'll never be happy in life. Hanggang sa pagluluksa, gusto mo i-compare. Ano ka ba? Okay, let me ask you several things. Ready? Yes po. What are you trying to achieve tonight? Calling me. Gusto ko pong bumalik sa dati. Ano yung dati? Yung dati na functioning ako. Ano po? Masaya ako. Functioning po ako. Mhm. Na masaya ako. Na may mga goals ako sa buhay. Na masaya yung married life ko. Okay. And whose control would that be? Yun nga po eh. Ako ba? O Huwag mo akong tanungin. factor din yung- Huwag mo akong tanungin. Tinatanong kita. Whose factor control? din yung- Kaninong control yon? Ako po. Okay. At least we have established something that's sure tonight. So lahat ng gusto mo, ikaw may control. Maybe your difficulty is coming from the part where you don't know where to start because you are just too down. Tama? Yes po. Okay. Isa-isahin natin to. I'm your friend. Kaibigan mo ako. I may not be
I may not tell you tonight yung mga bagay na eksakto maririnig mo sa pwede mong kausapin, but I'll do my best. Is that okay? Is that a good Okay deal? po. Yes po, Papa Okay, Sam. now. Pinapakinggan kita. And nahihirapan akong isipin kung paano kita kakausapin because I feel like I have to walk around eggshells. I have to tiptoe around you to talk to you. But ayokong gawin yan. Kakausapin kita kung paano ko kinakausap ang lahat. Okay? Okay lang? Opo. Alright. Ganito MJ. You said you want to go back to being the wife that you were. Tama? Yes po. Okay. It would be easy for me to tell you na you can do it tomorrow. When you wake up, just do it. But that's not realistic to you. Because maybe you need to, baka may mga dapat ka pang i-perform, may ritual siguro, may kailangan kang gamot or whatnot. But let me ask you something. You want to go back to being the wife that you were. But you don't know and you have not realized that you stopped being the wife that you were. Other than being a daughter to your mom who passed and a daughter to your dad who's getting older, you were a wife for 17 years. Ikaw ay asawa for 17 years. Your husband followed your lead to where you'll become comfortable. You left your house, went back to your family house, nag-agree siya sa'yo. Tama? Yes po. He followed your lead. Right? Yes po. Yes. Yes. Oh. Hindi natin siya i-absolve ha. Kung may kasalanan siya, may kasalanan siya. Pero ikaw yung kausap ko. So you'd rather hear the side where you can improve kasi ikaw naman yung kausap ko eh. Opo. Ginastos mo ang ipon ninyo. Tama? Okay. Pinansin ng mister mo. Tama, mali? Tama po. You didn't apologize. You justified your actions. Tama ka naman sa point na nanay ko to eh. Tama, mali? Tama po. You said, kung nanay mo to, gagawin ko din para sa'yo to. But maybe at some point during that time, maybe it was not what he wanted to hear from you. Because what you said, how you told me the story, signifies na hindi mo siya kinausap bago mo galawin ang perang inyong dalawa. Ginamit mo lang. Ano po, alam niya naman po, sinabi ko sa kanya nung nasa hospital kami. And tapos nag-agree naman siya, pero parang gradual pa rin siya. Pero I know na hindi ko rin kasi papadyak. Well, I feel like, ang pakiramdam ko na nagkukwento ka kanina, the way I see things is that you have alienated your husband. Na-alienate mo siya. It will not be an enough justification kung ba't kanya niloko. Kung niloko ka man niya, pero mukha, ako, nag-agree ako sa'yo doon. But he was alienated. He felt like he cannot lead you because you will not listen to him. Kaya nga po eh. Yun din yung iniisip ko, kaya inahayaan ko na lang. No. Okay. Would you please stop patronizing yourself tonight? Tingnan mo kung paano ka mag-respond sa akin. I told you, ang sabi ko sa'yo, di ba, you have alienated your husband. Imbis na pag-usapan natin kung paano nangyari yun, ang sabi mo, yun ang nga po iniisip ko eh. Stop analyzing it. Anong gagawin mo kung na-alienate mo yung asawa mo? Ano pong gagawin ko kung na-eliminate ko po siya? Yeah, anong gagawin mo kung ikaw mismo umaamin kang na-alienate mo siya?
kausapin ko. And what will you tell him? I will start apologizing Have you done for it? being not really po, Papa Jackson. Kasi actually, pares kayo ng sinasabi. Yun nga, wala na siyang asawa. Parang lahat na lang may sarili kang desisyon. Totoo. Decision. Totoo. Decision mo lahat, sabi niya sa Totoo. akin. Sa pag-ampon, sabi niya ganyan. Sa pagwaldas ng pera. Ay, isa pa yan, nabanggit mo kanina yan. Pumili ka ng mga bagay na gusto mo. Tama, mali? Yes Well, po. you deserve that. Did you consult him? No. Did he have any say to what you're going to buy, how you're going to buy, when are you going to buy, how much are you going to spend? No. Kasi iniisip ko po, pera ko naman yun. You are Kaya husband hindi and ko po wife. Kaya hindi ko siya natanong. You are husband and wife. You are not in the position to ask for a regard para sa iyo if you cannot give the same regard to him. Medyo mayabang 'yon. These are small things. Pwedeng pera mo 'yon, pwedeng i-condo miskarte para magkaroon kayo nun. But did you really have to rub it on his face? I mean, wag tayo maglokohan dito. You know very well when was the time you stopped being a wife to him. Alam mo 'yan. Kasi naman din po, Papa Jackson, nare-require na rin ako na magtrabaho. Alam mo yun, maging okay na ako. Kahit na nag-grieve pa ako. Ramdam ko, sabi niya kasi, labanan mo yan. Why do you take it against him? He's giving you advice that he thinks will work for you. Bakit mo minamasama? May mali ba doon? Hindi naman kasi siya namatay at so hindi niya alam yung No. I'm the wrong person that you cry to. I'm the wrong person you cry to. Nagpaalam ako sa'yo. No, he asked you to work. Meron siyang bad intention sa'yo? O gusto lang niya na para baka mami ma-occupy ka ng isang bagay na pwede mong gawin para medyo umukay ka na? Why would you take it against him? Ba't mo hinahanapan na mali? I don't see anything wrong. Why would you cherry pick that? Magtrabaho ka na. I would tell you the same thing tonight. Occupy yourself. Kaya nga po. Ba't mo minamasama? I mean, evidently, his opinion does not matter to you. Wala siyang say sa pera ninyong dalawa? Pera mo ka mo? Wala siyang say kung kung saan kayo titira, sinundan ka niya. Sabi na mister mo, magtrabaho ka. Sabi mo, hindi pa ka tapos mag-grieve. Kailan ka matatapos? It's a harsh way to put it, but it is what it is. Look, I lost my father as well. I understand where you're coming from. Naintindihan ko yung part na yan. I heard this from a wonderful mentor that I had, si Mama Ali Soto. Sabi niya sa akin, when you lose a person, you never really move on. You just get used to the pain every single day. Yes po. But you cannot grieve forever. At some point, MJ, you need someone like me to shake you up. If I approach you tonight, na binibi kita, you will not, iingatan ka ng mga tao na sa paligid mo and maybe nobody will come along who's going to be as a-hole as me to tell you the things I'm telling you now, the way I'm telling you. Actually, wala akong narinig na ganyan sa mga kaibigan ko. Binibibi ka nila, bakit? May pera ka? Hindi ko alam. Ikaw taga-libre kaya binibibi ka nila? Balikan mo itong usapan natin. Wala ni isang bagay na kinuwento mo na gusto ng mister mo ang nagawa mo.
Lahat ng bagay, lahat ng gusto mo lang. What makes you comfortable, kung saan ka magiging komportable, saan ka gagaling, saan ka magiging masaya kasi ang lungkot mo, lahat ikaw. Tungkol sa'yo lahat. Inaanda ko yung part niya. Ano ba gusto niya? Of course, mali ng babae siya. Hindi ka marunong makinig sa kanya maghiwalay kayo. Because if you cannot give him your ears, your heart, your attention, he'd look for that somewhere else. He will be wrong. Pero pag naandun na, mag-iiyakan kayong dalawa, ba't mo ako niloko? Sabi niya sa'yo, kasi hindi ka nakikinig But andun na, damage will be done. Things are falling apart around you. You know what? MJ, life is very short. You practically have spent a significant amount of time wasting your life. It's about time that you turn this around. It's about time you turn this around. nga po eh. Actually, nakinig ako ng sermon ng pare. Naisip ko rin naman po yan, pero mas nanaig pa rin yung mas nanaig pa rin yung pagiging self-centered ko. Narinig ko sa preach ni Father na magpasakop ka sa asawa mo kasi nasa Bible yun. Well, sabihin na natin hindi mo kaya sundin yun. Doon na lang tayo sa part na inform mo na lang siya. This is personal to me. I'll tell you anyways. Ready? Yes po. I've been depressed. Hindi nyo naramdaman, no? I was. I met up with, ako nagpapayo ako ha. But I had to meet up with doctors. I had to take medications. Hindi ako naramdaman. Talaga po. Yeah. So I understand where you're coming from. I get you. So baka sabihin nyo, hindi mo alam kung sasabihin mo pa Jackson, I know exactly where you're coming from. I understand this. And I understood that no one's going to help me out other than me. Because ang totoo niyan, ang mundo, habang kinikwentuhan mo sila, sabihin lang sa'yo ng mundo, wawa ka naman, kaya mo yan. Those are empty words. Not because they don't care, but because it's empty if you don't help yourself out. Nagigets kita. Pag nalulungkot ako nun, gusto ko magpunta ng ospital para magpa-confine. I get you. Yes po. Yes. Mm-hmm. And then Kasi parang feeling ko doon ako safe. Yes. And then I realized, ang laki ng mundo. The world is bigger than a hospital bed. I have 2 functioning legs. I have 2 arms. I have 10 fingers. Sa kamay ko, 10 fingers sa paa ko. Nakakakita ako. I wake up every single day. I have food on my table. I can buy the things at least I want in life. Anong kinalungkot ko sa buhay? There's a million people out there who would rather have my problem than their problem, and yet I have the audacity to be sad. Well, at least ako doon ko kinuha yung inspirasyon ko. So I get you. I don't want this to be about me. I want this to be about you. Pasensya ka na kung sinali ko sarili ko. Hindi po okay lang po. I'm just telling you, I get you. Kahit anong sermon ko sa iyo ngayong gabi, kahit pagkisigawan kita ngayon, if you are not going to help yourself out and you keep on patronizing yourself and keep telling yourself, nagigrieve pa ako I cannot do that kasi nagigrieve pa ako No one is trying to disrespect the memory of your mom. But you cannot grieve the loss of your mom forever. And if your mom is around, she will not be proud of what you've become. She would love a daughter, maybe not a perfect daughter, but a happy one. Your husband misses you.
nga po eh. You're losing him every day. Kasi dati, hindi ko siya lagi pinapaalis. Gusto ko, lagi Speak na kami louder. magkasama. Kasi po dati, okay naman kami. Kumikita kami ng pera. Everything went smooth until na yun. Siguro nga talaga nawala yung sarili ko. Tapos binlame ko yung naging ano ko siya, ang tawag doon, Papa Jackson. Iisip ko rin yun eh, naging ano ko siya. Ano nga tawag doon, Papa Jackson? Parang naging ano ko siya, punching bag sa lahat ng sakit. Kasi hindi ko pa nakakwento. Minsan nasisigawan ko siya. Hindi pala minsan, madalas. Mainit ulo ko. Nakapagsalita ako ng hindi magaganda. Siya yung sumasalo. Oh, let me interpret what you said. Masama ugali mo. And then, pag pinatulang ka, Masama siya. sabihin mo, I'm not yet done grieving eh. Okay. When are you gonna wake up? Kailan? Pag wala na magmamahal sa'yo kasi ang hirap mo ng pakibagayan? Kanina sabi mo, you're afraid you might lose your dad. Tama? Yes po. You will lose your dad. That's the order of life. That's the natural order of things in this world. How do you want to spend the remainder of his years? Nang malungkot ka o masaya na i-enjoy na naandyan siya? Do you want to give your dad your worst version or your best one? The best. Hindi mo ito marihinig sa ibang tao. Ako lang siguro si Raul magsasabi nito. Yes, you are. Everyone that we love, we are going to lose them no matter how we love them. It's either they lose us, we lose them. There's no escaping this world. We are all going to die. Hindi tayo makakatakas nito. The only way to graduate from earth is we breathe our last breath. That's it. Now, how do you want to spend your last days? How do you want to spend the remaining years of your dad nang ganyan ka? I have a crazy proposition for you. Ready? What's that, Papa Jackson? Proposition? Proposition. Yeah. Let's think of some alternatives tonight. Ready ka? Sige po. Paano pag yung mister mo namatay? Kasi hindi mo siya concern eh. Nga po eh. Paano kan siya? Hindi naman sa di ba? Hindi naman sa mangyayari. Paano lang? What if? Wala kang sagot? Wala, di ba? Alam mo kung bakit? Actually po, natakot din ako. Oo nga. No. Wala kang sagot. Alam mo kung bakit? Wala kang sagot. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Hindi lang, speechless lang ako kasi you got the point. Hindi, alam mo kung ba't wala kang sagot? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Sige po. Because you don't really think that he's important. Yeah, you don't care about him. I'm your friend. It will break my heart not to shake you up and wake you up until the end of this conversation. So I know I know exactly what you're going through. Not exactly, but I understand what you're going through. I get you. Remember the start of this conversation kanina?
Mm. I ask you what you do. Nalala mo, Opo. even before mo sabihin sa akin kung anong problem mo, I told you, you're doing good in life. There's a lot of things you can be grateful for. Na yung bagay na pwede magpasalamat. What are you doing? You're choosing to see the missing things. Diba? Opo. You have a lot in life. There's a lot going on in your life. Mm. Sige po, Papa Jackson. Puntahan ko siya mamaya tapos mag-sorry ako sa kanya. I think overrated yung sorry. Hindi, I will po No, that's not what you should do. That will come after. bumawi. No. Do you know what you need to do? Being his wife again. Do you want me to tell you? Yes po. Go to him and ask him, what do I do? And respect whatever he's going to tell you. Mm. Allow him to lead you. Make some compromises. Because apologies wouldn't mean anything. So go to him and ask him, asawa ko, I'm lost. Ano gagawin ko? Do you know why that makes sense? Opo. You ask me, what do you need to do? Sino ako sa buhay mo? Mm. I'm a random guy on the internet. And yet, you value my opinion. Anong pabor ang nagawa ko sa buhay mo? Wala. Pinakinggan lang kita and yet you value me. Your husband's been there for 17 years. Ask him. Mm. What to do? What did I do? No, ask him what to do. What to do? Yeah. Allow him to take the lead. Yun nga eh. Kasi masyado akong naging overconfident sa sarili ko. Nare-disregard ko siya. Actually, I just realized din po, Papa Jackson. Louder. Actually, I just did realize din na nare-disregard ko nga siya. Kasi nito lang din na nakapasa ako ng board exam. Parang nanghingi ako ng pasalubong sa kanya. Sabi ko, pahingin naman ako ng pasalubong. Sabi niya, may ginagawa ko dito. Buti ka nga, buti ka nga, ayan lang yung iniisip mo. Pero ako, marami akong ginagawa dito. Buti ka nga, nakapasa ka eh. Ay ako, asan ako? Oh, ouch. Instead of congratulating me, parang may ganun siyang, sabi ko, saan gagaling yan? Kaya nga ako nag-aim ng mas mataas para sa sarili ko is para sa atin din. That's not true. That is not true. Hindi para sa sarili ko. Yeah, para sa'yo lang. Na-realize ko kaya din niya siguro nasasabi yung mga ganun. Kasi parang, yun nga, naparamdam ko sa kanya na wala siyang kwenta.
So you go to him later, I don't know if later, maybe tomorrow, and you ask him kung anong opinion niyan dapat mong gawin. That's number one. Number two, Opo. ready? Yes po. You don't have to do this tonight. Some other day Mm. siguro. Bakit po kapag ako? Tell him or ask him if he has another girl. And ask him why. If you are willing to forgive and he's willing to reform, maybe you can save it. Kasi in fairness to you, kailangan pa rin malaman mo yan. You cannot submit yourself to a guy whom you think cheated on you. Question is, would you be willing to forgive in case you learned about it? Hindi mo na kailangan sagutin. Pwede na yun on your own. Opo. Thank you po. Number 3, Opo. Yes po. this is the most important. There are things in this world, MJ, Mm. that we don't have control over. Like, kung magiging magulang ka o hindi. Yun nga din iniisip ko. Baka If it's kaya not din siya written, naghahanap. if it's not written in your stars, stop being hard on yourself. Stop punishing yourself. Stop treating it as if it's your disability. I feel pressured for a long time because nga hindi ako magkaanak. And still, napaka bigat pa rin. But that's that. I want you to say it with me. That's that. Mm. That's that. I say that to myself. That's that. Yan na yun eh. Hindi naman lahat ng bagay kontrolado natin. Ano ka ba? Can I make a wish for you? Yes po. I wish that you get to realize that despite of the many things you don't have in life, you're still lucky. I wish that you get to realize how lucky you are that despite of your admitted attitude, people stay around you to love you. You know what real love is? Yes po. Real love is when you've got all the reasons to walk away and yet you're choosing to stay. Mm. Your husband is not perfect, but it's difficult and yet he's choosing to stay. Don't make him too difficult to love you. Make it easy for him. It's not rocket science, alam mo yan. Mm. Thank you po. I want to hear your message for him.
If maybe he can listen to this. Because you are Sorry so po. because you are so unguarded right now, you are so vulnerable. I wanna hear your message para sa kanya. Mm. Come on. Um, ah, para sa'yo, asawa ko. It's been a long time since I called you asawa ko. Ang sobrang tagal na. Hindi ko na rin maalala. Sorry. Sorry sa mga kabruhaan ko. Sorry kung nawala ako ng matagal na panahon. Sorry kung hinayaan kong mamaliit ka sa sarili mo. Sorry din kung binunto ko sa'yo lahat ng mga masasakit na nangyayari sa buhay ko. After nito, pipilitin ko ulit. I will try my very best para ibalik yung dating ako. Na kahit na wala akong maibigay na anak sa'yo, na alam ko magiging kontento ka na ako lang. Na pamilya pa rin tayo kahit tayong dalawa lang. Sana, hindi pa huli yung lahat. Alam po, papasaksan. What will you commit to him? What will you promise him? To be honest, what I can promise is I will try. Try ko pong maging ako ulit. First, syempre, yung sarili ko muna para maging okay din ako sa kanya. To be honest, Papa Jackson, hindi ko pa alam talaga yung process kung paano ko mababalik yung sarili ko. Pero, step by step ko muna. Alamin ko muna kung ano yung mga possible na pwede kong gawin. You forgot. You promised me you're going to ask him what you need to do. Yeah, I will ask him kung anong gagawin. After po nito conversation, I'll ask him kung anong gagawin. Then, try to compromise. Not try, but compromise po. Kasi, we're married. And everything should be mutual. Well, I hope tonight is a step towards the right direction. Sana nga po, Papa Jackson. Well, nasa sa'yo yan. Every day I am praying na maging okay na ako. Nasa sa'yo yan. Kasi, may sinabi mo, everything is, kahit meron ako, may pera ako, may ganito ako. That doesn't define naman yung happiness talaga. Kasi I'm not really happy inside. I am really, really lost. Sabi ko nga kay Lord, huwag mo na akong payamanin, Lord. Bigyan mo na lang ako ng peace of mind.
Di ko kailangan ng maraming pera. If I will suffer forever. Stop. Here you go again. And here you go again. You're overthinking things. Ito ka na naman. You are again overanalyzing things. Chill. Calm down. Ang hirap. Before tayo magtapos, I wanna share with you a quote that I lately favorite ko to. Ready? Yes po. Sabi sa quote, if you wanna be happy, be. Sorry. If you wanna be happy, Be. be. Just be happy. If you wanna be happy, be. I'm You got trying. this. You got this. Okay? You got this. Kaya mo yan. Thank you. Huwag ka muna mag-thank you sa akin. I hope you call me soon and say thank you to me. When things are better. Okay? Okay po, Papa Jackson. Huwag mo akong pahiya. I'm rooting for you. I will call you kung okay na. Yeah. Ulit. Huwag mo akong pahiya, ha? Subukan mo akong pahiya. Bahala ka. Duduruin kita. Irapan kita. Po. Loosen up. Loosen up. Loosen up. Life is too sweet. Diba? Para magluksa tayo. I just miss her every day, Papa Jackson. I know. But make her proud as well. That's what I'm doing, pero... Yan na naman tayo sa pera. Namamali lang ako. Yan na naman tayo. Here you go again. Overthinking happiness. Sorry. If you wanna be happy, be. Sarap, no? Opo. Sarap pakinggan. Thank you for listening po, Papa Jackson. Well, I'd expect yung thank you na yan soon. For now, And, wag muna. and sana isali niyo ako sa prayers niyo kasi hindi ko na talaga kaya. I feel like everyday na survival na lang. Did we just waste an hour of our conversation and you're back to the same mindset? No. You just did. Try po. You just did.
It will not happen right away. But at the very least, what comes out of your mind, of your mouth, becomes your mindset. So tulungan mo sarili mo. Paano? Tatawagan mo ako when things are better, ha? Sige po, Papa Jackson. Don't fail me. I'm rooting for you. Sige po. Sisave ko tong conversation natin. Yeah. Pakinggan ko palagi. Make me proud of you. Thank you po. Good morning. Good morning po. Thank you, Papa Jackson.